Hello guys, good morning. Itong picture na ito, kulungan ng bingi na genie. Ito ang kulungan ng bingi na genie. Noong panahon, wala pang langis ang Saudi, kumukuha na sila ng tao na trabahador sa Pilipinas. Ngayon, may dalawang magkaibigan na nag-apply ng trabaho para magpastol ng hayop sa Saudi, para magpastol ng tupa at kambing. Yung dalawang magkaibigan, natanggap sila. Ang isa ay ngungo. At ang isa naman ay normal lang. May tsura at maganda ang katungungo. Medyo maitim. Hindi kagandahan ng kanyang mukha. Yun, natanggap sila. Yung pagdating sa Saudi, yung ngungo, ang pinapastol nila niya ay tupa. At yung isang kaibigan na lalaki na may tsura, ang pinaspastol nila niya ay kambing. Isang araw, nagyaya sila, ang normal, yung may tsurang kaibigan, nagyaya mamasyal sa bayan. Ngayon, sumama silang dalawa, namasyal sila. Pagdating sa bayan, walang kumakausap sa ngungo, kasi siya ay ngungo. At yung isang may tsura, iyon ang nagkaroon ng maraming kaibigan. Ngayon, umuwi sila. Tuwan-tuwa yung may tsurang kaibigan. Dahil marami siyang naging kaibigan. Pagdating doon, kinabukasan, nagpastuloy sila. Pag-uwi nila, galing sa pastulan, nagyaya uli itong isa. Yung normal na kaibigan. Ayaw na sumama si ngungo. Kasi wala naman siyang pagkakakwentuhan at wala siyang magiging kaibigan. Ngayon, ang ginawa ng ngungo, hindi siya sumama. Yun na lang mag-isa, yung kaibigan niyang may tsura ang pumunta sa bayan. Ang ginawa ni ngungo, kung siya ay nalulungkot, naglakad-lakad siya sa disyerto. Naglakad-lakad siya sa disyerto para maalis yung kanyang homesick at medyo bigo siya. Bigo siyang magkaroon ng kaibigan. Sa paglalakad niya sa disyerto, sa buhangin, natisod niya ang isang pitsil. Ito nga ang pitsil na ito. Pagbukas niya sa pitsil, may lumabas na genie. May lumabas na genie. Paglabas ng genie, nagpasalamat sa kanya, "Salamat, Panginoon, at pinalaya mo ako. Bigyan kita ng 3 kahilingan," sabi ng genie. "Ngayon, sige, magbigkas ka ng unang kahilingan." Sabi niya agad ng ngungo, "Gusto ko maraming pera." "Ano?" sabi ng genie. "Datong." Hindi maintindihan ng genie. "Pera ba? Pera?" Sabi niya. "Pera," sabi ng ngungo. Matutupad, kamahalan. Biglang dumami ang pera. Biglang nagkaroon ng pera sa harap ni ngungo. "Sige, Humiling ka pa ng isa pang kahilingan.
Inisip agad ni Ngungo, malungkot siya. Gusto ko marami babae. Chicks, sabi niya. Ano, sabi nung Jenny Bingi. Babae ba? Babae. Ay, matutupad. Panginoon. Biglang nagkaroon ng mga babae sa harap. Tuwan-tuwa si Ngungo. Tapos nakita niya yung mukha niya, naalala niya, hindi gaano kagandahan. Sabi niya, gusto ko mukha guwapo. Sabi ng Jenny, ano? Hindi ko ba? Pungi! Gusto ko maging pungi. Sabi ni Jenny, matutupad kamahalan. Biglang, swing! Biglang kinumpas ni Jenny yung kanyang kamay. Pagkumpas ni Jenny ng kamay, humarap siya sa kasi pogi nga eh. Humarap siya sa mga babae. Pagharap niya sa mga babae, nagtawanan ang mga babae. Nagtaka siya, bakit kaya nagtawanan? Humiram ngayon siya ng salamin doon sa isang babae. Salamin sa muka. Pagtingin niya sa muka, naku po, ang muka, nagkamali pala yung Jenny. Ang muka niya, mukhang puday. Lumakita niya sa salamin, sinubsob niya yung mukha niya sa buhangin, sa liserto, hanggang sa hindi na siya umahon, hindi siya nakahinga. Kaya namatay yung Ngungo. Namatay si Ngungo. Ngayon, pagdating ng kaibigan, hinanap agad siya galing sa bayan. Pagdating niya roon, hinanap sa disyerto, nakita niya, nakasubsob si Ngungo sa buhangin. Nakita niya yung pitsil na ito. At si Ngungo, nakasubsob. Pagtingin niya, wala nang buhay. Ngayon, ang ginawa ni yung pugi na kasama ni Ngungo, walang kinchay. pinaalam sa amo. Na disgrasya yung ating isang pastol. Kaya ang ginawa, pinalibing agad ng amo. Pagkalibing, at medyo nalulungkot na rin yung isang kasama ni Ngungo. Kaya ang ginawa niya, namasyal na siya sa bayan uli. Dala niya yung pitsil na ito. Ngayon, binibenta na niya para magkaroon siya ng pera. Tama-tama naman, nandoon ako sa Saudi nung panahon na yun. At binibenta niya itong pitsil na ito. Inalok sa akin ng 10 riyal. 10 riyal. Binili ko itong pitsil na ito. Kaya nasa akin ngayon itong pitsil na ito na nagkulungan ng Jenny Bingi. Lamaan na magaling yung Jenny Bingi niyo. Na-disgrasya pa yung ating kababayan, OFW. Ito ngayon, nasa akin ngayon ito. Guys, nasa akin ngayon. Napagagandang tingnan ng pitsil na ito. Ito ang koleksyon ko. Kasama yung aking mga batong iniingat-ingatan ko. Hanggang guys, ganito na lang. Okay, thank you.